Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Mayroon akong isang napaka-espesyal na panauhin na yon. Si Lia Lianuska. At based sa aking narinig. Sa tingin ko, marami na siyang pinagdaanan. At mas maiintindihan ninyo ang kanyang kwento habang ikinukwento niya ito. Ito ang unang pagkakataon ay kinuwento niya ang kanyang kwento. At ipinakita niya ang kanyang muka. At syempre, pati ang kanyang buong pangalan. At malalaman ninyo kung bakit mahalaga yon. Iabot ko na lang ang mikropono kay Lia para siya na ang magkwento sa inyo. Pero ang gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin ay yung madalas kong pinag-uusapan. Kung paano pumapalya ang multiculturalism sa lipunang kanluranin. Hindi dahil walang masasamang tao sa kahit anong lipunan, kabilang na ang lipunang kanluranin. May mga masasamang tao, pero kahit ang mga masasamang taong yon ay harapin ng mga katutubong lipunan ng mga iyon. Dahil sanay na silang humarap sa mga masasamang elemento sa loob ng maraming siglo, taon o dekada. Kaya nakabuo sila ng paraan para labanan yon. Pero kapag nagdala ka ng masasamang tao mula sa ibang lipunan, na hindi naman lubos na masama, pero may mga masama silang ugali at masasama ang elemento, pagdating nila sa lipunang kanluranin sa ngalan ng multikulturalismo. At syempre, may dala rin silang maraming mabuti. Pero may dala rin silang maraming masama na hindi handa o hindi kayang harapin ng mga katutubong lipunang tumatanggap sa kanila. Kaya ito ang isa sa mga kwento ni Lia. At ibibigay ko na ngayon ang mikropono kay Lia. Lia, sa'yo na. Ipaliwanag mo lang ang timeline mo ayon sa pagkakaintindi mo at doon tayo magsisimula. Sige, ako ay taga New York, pero nagsimula ang sitwasyong ito sa Columbia, Missouri, kung saan ako nag-aral sa graduate school. At nagtapos ako doon mga 10 taon na ang nakalipas. 11 taon na ang nakalipas. Kaya lang, sa kasamaang palad, sumunod sa akin ang sitwasyon. Pero ang nangyari sa Columbia ay nagsimula sa isang lalaki. At handa na akong sabihin ang kanilang mga pangalan dahil ang ginawa nila ay parang inagaw nila ang pangalan ko. Alam mo, ang natatahi kong pangalan dito, Lianuska Gutierrez. Marami silang ginawa na online stalking at harassment ng mga 11 taon na pero nagsimula ito bilang panghaharas ng harapan. At ang lalaking nagsimula nito, ang pangalan niya ay Yusef Altayash, isa siyang negosyante sa Columbia, Missouri. Umupo siya sa harap ng downtown Starbucks mismo sa tapat ng campus at nang haharas ng mga kabataang babae. Hindi ako sigurado kung anong bansa siya galing. Pero siya, alam mo na, kasama niyang mga kaibigan niya lalaki at nag-uusap sila sa Arabe at Ingles at talagang sobra-sobra ang panghaharas nila. Parang umuungol siya sa mga babaeng dumadaan at tumitili pa. Alam mo, ang street harassment ay laganap kahit saan. Nangyayari ito sa buong mundo. Pero itong lalaking ito ay talagang sobra-sobra. At sige, alam mo, isang lalaki lang naman na umaasta ng ganito. Nung ginawa niya ito sa akin, at ulitin ko, mga 15 taon na ang nakalipas nang mangyari ito. Ako, bilang isang taga New York, alam mo yon, sanay ka nang ipagtanggol ang sarili mo sa subway, sa kalsada. Galing sa isang malaking syudad, sanay ka na dun. At itong mga babae, parang ayaw nilang harapin ang nangyayari. At pwede ko may paliwanag kung bakit siguro mamaya. Pero, alam mo, at mga estudyante rin sila sa kolehiyo. Alam mo, ako ay isang grad student noon. Marami mga kolehiyala ang ginugulo niya sa kalsada. At nung ginawa niya yun sa akin, sinabi ko sa kanya na layuan niya ako. At parang bigla siyang lahiya, yumuko siya. Sige, sige. At? Pero pagkatapos ay nagpatuloy pa rin siya. Ang ginawa niya pagkatapos ay parang dumadaan lang ang mga babae sa harap niya na parang nasa conveyor belt, alam mo yon? At tinitingnan niya ang mga parte ng katawan nila, ang singit, ang dibdib, alam mo yon? Umuumal pa siya sa kanila. At nung ako na ang dumaan, nilaktawan niya ako, parang pinapakita pa talaga niyang nilalaktawan niya ako. Parang ako, alam mo yon, masyado na akong pangit para tingnan. Tapos tuloy-tuloy lang siya sa ibang mga babae. Kaya alam ko na may masama pa rin siyang intensyon. Siguro dapat hinayaan ko na lang yon. Hindi na naman niya ako ginugulo. Pero sinusubukan pa rin niya akong asarin sa pamamagitan ng pagpapakitang hindi niya titigilan ang paggawa nun sa mga babae sa pangkalahatan. Parang sinabi mo na ng malinaw na ayaw mo, pero sinabi ng mga babaeng ito na hindi nila ako tinanggihan. Kaya ipagpapatuloy ko ang panghaharas sa'yo. Pero hindi kita aasarin kasi, oye, sinabi mo na. Kaya hindi ka nakasali sa laro. Pero yung iba, sila pa rin ang target. Sige. Tama. At At yung kaya ibang mga ang babae, ginawa ko, wala sa kanila ang naglakas loob na harapin siya. Halatang halata lang na sila ay natatakot. hindi. Hindi nila ginawa. Alam mo ako. May sasabihin lang ako na dahil nabubuhay tayo sa isang napakakomplikadong mundo at nabubuhay tayo sa mundong naimpluwensyahan ng mga taong tulad ni Andrew Tate at ng mga tao sa men's sphere. Ang sasabihin nila dito, at paano mo ito sasalungatin?
Sasabihin nila na, ngayon hindi siya masaya na hindi siya hinaharas dahil pakiramdam niya ay pangit siya. Kasi yung ibang babae ay sinisipulan o hinaharas dahil napapansin sila ng mga lalaki. Paano mo sasabihin yun? Kasi ito ulit, Tama ba? nakikita Alam mo ko kung na saan yun, ako papunta oo. dito. Oo. Oo. Yun ang sinusubukan niyan iparating sa akin, Leon. Sa pamamagitan ng paggawa ng eksena, alam mo yun? At bilang isang babae, matagal ko na itong nararanasan, simula pa nung ako'y 10 o 11 taong gulang. Kaya natututo kang maging mahusay sa pagbasa ng mga kilos at enerhiya na ibinabato sa'yo, pati na rin ang intensyon. Para nagiging pangalawang wika mo na yon. Kaya alam ko na gusto niya maramdaman kong masama ang loob ko ngayon, alam mo yon, na hindi ako isinama. At masaya naman ako na hindi ako isinama, pero siya, parang nagpe-perform siya para sa lahat. Alam mo yon, kitang-kita ng lahat kung anong ginagawa ng mga lalaking yon, kung anong ginagawa niya kasama ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Wala ang kahit sino na pumigil sa kanya, pero sikat na lugar yon, kaya parang palabas Kaya na talaga ang linawin ko lang, ginagawa siya niya. ay linawin ko lang ito. Tinitiyak niya na alam mo na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan mo at ng ibang mga babae. O ipaparating siya. Hindi ko siya titingnan kasi sinabi niyang ayaw niya. Dumaan na siya. Kaya gumagawa Oo, siya parang ganun. eksena. Hindi lang ito basta banayad. Talagang halata. Sige, oo, malisyoso yon. Talagang malisyoso. At hanggang ngayon, mapanulsol pa rin ito at nakakatakot pa rin. Hindi lang ito, basta. Ang kalahatang mensahe na, hey, alam mo ba? Sinabihan mo akong mabait ako. Hindi ganun yon. Masama ang intensyon niya hanggang sa puntong hinahabol ka na niya. Inaatake niya ang kumpiyansa mo sa sarili. Inaatake ka niya na parang sinasabi niyang mas maganda ang ibang babae kaysa sayo. Kaya kanya hinahabol. Gumawa siya ng panibagong lamat na hindi naman dapat nandyan sa simula pa lang. Tama ba? Sige. Tama, yun na ang bago niyang laro, tama. At pagkatapos ng ilang araw, ako, ginagawa niya ito araw-araw, tuloy-tuloy ang pangharas niya araw-araw. At naglagay ako ng flyer ito ay sa labas, sa mga mesa sa harap ng Starbucks na iyon. Kaya nagbikit ako ng flyer sa isa sa mga mesa na nagsasabi kung bakit hindi maganda ang street harassment at tungkol sa objectification. At nakita niya yon. At pagkatapos niya makita yon, na alam mo, yun talaga ang intensyon ko. At para sa akin, para mas maintindihan niya ako, kung galit lang siya sa akin at sinusubukan akong pasamain ang pakiramdam, baka hindi pa rin niya naiintindihan. Alam mo kung bakit ako nagprotesta. Alam mo, kaya sinubukan ko lang ipaliwanag kung bakit hindi ito maganda. Dahil, Sasabihin ko sa'yo kung mahilig bakit ako ganun sa yon. wika. Madali kong masasagot ang tanong na yan sa'yo. Bilang isang lalaki, kaya akong sagutin yan. At naiintindihan ko ang mentalidad ng mga tagagitnang silangan na halos pareho lang sa mga lalaki saan mang dako. Depende lang talaga kung anong sibilisasyon o lipunan ang kinalakihan mo. Dahil ang mga lalaki sa kanluran ay medyo mahiyain at nalampasan na nila ang yugto na yon. Pero sa mga mas patriarkal na lipunan, naniniwala ang mga lalaki na gusto ng mga babae na lapitan sila at gusto nilang mapansin. At kung sila. At ito rin ang halos kaparehong bagay. Kaya ako nakikita ito bilang isang paurong na hakbang sa manosphere na trabaho ko bilang lalaki na lapitan ng babae o kunin siya at sa kung anong paraan na mapasaka niya siya para sa kahit ano bilang kasintahan o kahit asawa o kung ano paman, trabaho yon ng lalaki. Hahabulin ko siya. At kung hindi ko siya makuha, magpapatuloy ako. Magpapatuloy ako. Maghahanap pa rin ako ng ibang mga opsyon. Ang hindi naiintindihan ng mga taong ito ay dumarating din sa punto na nagkakaiba na kayo ng interes at ang babae ay hindi na talaga interesado na makasama ka o kung ano paman o ayaw na niyang maging bahagi ng laro mo. Pero hindi naiintindihan ng taong yon na ang hindi ay ibig sabihin talagang hindi at dapat na siyang mag-move on. Tama. Yan mismo ang Sige. bahagi pa rin ng kwento. Isinasama mo pa rin siya sa timeline mo na syempre ay hindi maganda dahil sa sitwasyon mo. At ikaw rin dahil kailangan mong tahakin ang daang yon. O kailangan mo bang tahakin ang daang yon? O pwede kang dumaan sa ibang lugar? Kaya lumala ito dahil naging parang panggigipit ng grupo nang isama niya ang ibang mga lalaki para puntiryahin ako. At pero ipapaliwanag ko kung paano umabot doon dahil sa flyer na ito. Umabot doon dahil binigyan ko siya ng flyer tungkol sa street harassment. Alam mo, ibinigay ko yun sa kanya. At talaga Kasi nagalit lumalaban siya ka dahil rin. doon. Pero lumalaban ka rin dahil gusto mo rin itong mapatigil. Gusto mo ring matapos ito. Ayos lang din yon. Kasi ayokong isipin ng iba na bakit hindi siya umiwas? Bakit hindi niya iniwasan ang sitwasyon? Baka gusto rin niyang mapasama sa sitwasyon na yon. Hindi. Karapatan mo Katigasan ang yon. ulo ko yun. Ayos lang yan. Magaling. Magaling yan. Sige. Sinabihan ako ng isang pulis na dumaan sa ibang daan para, alam mo na, magpatuloy sa mga gawain ko. At tumanggi ako, ayokong, alam mo na, paalisin ng ganoon.
Pero oo, pagkatapos niya makuha ang impormasyong yon, ako, siguro dahil lumalaban ako o baka naiis lang siya doon. Naipaliwanag ko naman, alam mo na, kung bakit mali ang pananaw niya kung paano tratuhin ng mga babae sa pampublikong lugar. At Hindi ayaw lang rin niyang iyon ang matalo. tanging paraan. Kaya napasali niya ang mga anak niya. Nakisali rin ang tatay niya sa panghaharas ng ilang beses at yung tatay niya ay professor din sa bayan sa computer science o engineering, hindi ako sigurado. Grabe. Pero palaki ng palaki, paikot-ikot at lumalawak yung grupo ng mga lalaki na itinuturo ako. Alam mo yun, matapos ko siyang hamunin sa ganitong paraan. At parang araw-araw, Sa parehong o lugar tuwing sa kanyang makalawa, coffee shop. sa parehong lugar, lugar. nangyayari yon. Doon sila nagtitipon at doon nila. Kaya halimbawa, umalis ka ng alas 5 o kung anuman, nandun pa rin silang nakatayo. Nandun sila sa iba't ibang oras. Parang, siguro natagpo lang ng kaunti ang mga schedule namin. Pero nandun sila buong araw sa iba't ibang oras kasi may restaurant siya sa lungsod. Kaya kaya niyang ayusin ang sarili niyang oras siguro. At yon ang tambayan nila. Kaya nagkaroon ba ng pagkakataon na lumaban ka at naisip mo, sige, parang lumalala na ito. Isa lang akong babae. Siguro, alam mo yon, dapat baguhin ko na ang daan ko o baguhin ko ang ruta ko. Hindi ko magawa yon. Naiinis lang ako na kailangan ko pang gawin yon kasi alam mo yon, parang hindi naman ako maingay na tao, hindi talaga. At alam mo, kailangan talagang may mangyari bago ako umabot sa ganun. Kaya maayos kong sinabi sa kanya na tigilan na niya ako. At nung naging masama na siya sa ibang paraan at patuloy pa rin ng haras ng mga babae, mga college na babae. Bukod doon, Nagbigay ako sa kanya ng maliit na flyer, alam mo yon. At ang naging tugon niya ay idamay ang isang grupo, idamay ang grupo ng mga lalaki para iharas ako. Parang napaka. oo, yun na nga. Yun At ang hindi ko naman- susunod na hakbang. Yun ang susunod na hakbang sa escalation ladder. Pero ikaw, anong ginawa mo? Sinubukan mo bang lumapit sa ibang mga babae at baka magbuo ng grupo para Yun sana magreklamo ang dapat laban kong sa ginawa. kanya? So hindi Yun mo sana talaga ang dapat ginawa kong yon? ginawa. Hindi ka Hindi. nakipag-usap sa kahit sinong babae? Hindi. At alam mo, sila ulit, mas bata silang mga babae, pero kailangan mong gawin yon. Hindi ko pwedeng mag-isa na Oo, pero sinusubok tama kong yan. hamunin ito. Laging may lakas kapag marami kayo. Ibig kong sabihin, ang tanging paraan para mapabagsak ang mga lalaki ay kung makakapagbigay ka ng higit sa isang patotoo laban sa kanila. Tama. Dahil maraming Ibig mga kong babae. sabihin, tingnan mo, ang Me Too na kilusan, parang inabot ng libu-libong babae bago ito binigyan ng kredibilidad. Kaya ganun talaga ang sistema. At sasabihin ko sa iyo kung bakit hawak nito ang mga lalaki sa leeg. Kasi iniisip nila, nako, kapag may isang kwento na lumabas, at kung isa kang serial predator o pervisyo, siguradong mas marami pang lalabas. Doon na nagiging totoo ang lahat. Doon na nagsisimulang magduda ang mundo, tulad din ng kay Andrew Tate. Hindi lang isang babae, maraming babae ang nagsasabi nito. Yeah. Kaya pwedeng may isang masamang tao. Sa kaso mo, yun nga sinasabi ko, parang, at sinusubukan ko lang talagang maintindihan yon. So, hinaras ka ng taong ito. Malinaw, hindi niya nagustuhan nung sinabi mong hindi ay hindi. Kaya pinalala pa niya, isinama pa ang ibang tao doon. At nag-aaral ka pa rin sa campus na yon. Gaano katagal nangyari yon? Kasi sa tingin ko, dapat dun palang natapos na yon. Anong nangyari pagkatapos nun? So, gaano katagal tumagal ang pangyayaring ito? Siguro 3 o 4 na taon? 2 taon? O mga 3 taon. Mga O 3 taon. araw-araw. Sige, o kaya itong taong ito, ginawa niya ito ng 3 taon. Napakaisip bata at nakakatakot masasabi ko. Ayaw mong sumuko. Ayaw mo ring palalahin pa. Pero siya, ginawa niya ang huling hakbang na mas pinalala pa. Dahil isinama na niya ang mga miyembro ng pamilya niya. Anong nangyari pagkatapos noon? Kaya dahil alam mo, itong grupo ng mga lalaki ay nanghararas na sa akin mayon. Talagang nakakatakot, alam mo yon. Kasi palagi nila akong itinuturo sa mga bagong lalaki. May mga At malalas akala na ko komento yun rin ba eh. tungkol sa'yo? Tulad ng kapag dumadaan ka o mga Arabi lang na nagsasalita ng Arabic. O? Ingles at Arabic. Kaya hindi ko palaging maintindihan ang sinasabi nila. Pero siguradong nakakainsulto, nagbibiro, alam mo yon, hindi ako pinapalagay habang dumadaan ako. Minsan, tinatawag pa nila ang isa't isa. Alam mo yan, parang tinuturo ako habang dumadaan. Talagang kakaiba lang talaga. Pero, Gusto ko lang. Pluggy. Gusto ko lang. Madalas kong gawin to. At pasensya na. Kailangan kong gawin to para maputol ang daloy mo. Pero mahalaga to. Kasi gusto kong bigyan ng mga tao ng mas malinaw na larawan nito. Kasi oo, kailangan nila ng konkretong halimbawa. Parang, anong nangyayari? Paano nangyayari yon? Gusto kong ipatugtog sa'yo ang video na nakita ko sa Inglaterra. Na syempre, hindi naman ganito kalala. Pero pareho ang pakiramdam. Panoorin natin itong video. Lumayas ka! Pakisuyo, umalis ka na. Ano ba yan? Isa lang itong video clip at makikita mong nagulat ang mga babae at sinasabi nila, ano ba yan? Um,
Hindi mo naman inaasahan na mangyayari ito sa'yo, di ba? At malinaw na, sobra na ito. Pero halos ganun na rin. Pareho lang ang nararamdaman mo. Na parang may taong manghihimasok sa personal mong espasyo. At parang mababastos ka. O kaya naman ay naririnig mong may mga bastos na biro. Nakakatakot talaga. Naiintindihan ko yon. Hindi ko alam kung paano ito minamaliit ng iba. Kaya nga Saka na. naisip ko na, mahalagang ipatugtog ang video na yon. Pareho ito sa nararamdaman mo. Tiyak, alam mo kasi yung mga ganyang bagay, yung mga talagang masamang gawain, ay magkakaugnay sa mga mas magagaan na gawain. Alam mo, pareho lang yung agresyon, pareho lang yung energy na dumarating sa'yo at kasamaan. Ibig ko sabihin, yun ang pinakamalaking bagay. Tumigil na siya sa pagtingin sa akin ng may mali siya. At ngayon, ay galit na lang siya sa akin. At lahat ng mga lalaking ito ay galit sa akin at talagang naging malisyoso sa akin. Kaya para harapin ang ganong pagkapuot palagi ng walang dahilan, dahil lang nagtakda ako ng hangganan sa lalaking ito na alam niyang siya ay... Kinakaharap mo ba sila? Sila na parang ang ibig kong sabihin ako. Hinarap mo ba? Nagkaroon ba Hindi ako. tayo ng... Kaya hindi ka nagsabi ng Alam ko kahit mas ano mabuti pagkatapos nang ng tumigil sulat na na lang yon? Pagkatapos ng sulat na yon, Isang beses. masyado nilang dinamdam yon. Oo, isang beses lang talaga na siya. Kasi matagal na niyang ginagawa sa akin yun, alam mo yun, yung pinaparamdam niya na maliit ako sa ganung paraan. Lalo na kapag kasama niya ang iba pang mga lalaki. Tapos gumawa siya ng kilos. Habang may dumadaan na babae na naka-yoga pants, ginaya niya yung paggalaw ng puwet ng babae pataas baba at nagtawanan sila ng isa pang lalaki. Sinamantala ko yung pagkakataon na yon. Concerned ako sa babae, pero galit din ako sa kanya. At sinabi ko, alam mo, huwag mong gawin yan sa mga babae. Tapos bigla niya akong sinigawan ng malakas sa kalsada, sa harap ng Starbucks. Kaya isa na namang maliit na pagtatalo namin yun. Wala nang ibang Pero makialam. bukod doon, wala na. Wala. Wala talagang kahit sino na nakialam. Wala. Ganito yon. Oo, At sa ganun tingin ka, ko, ganun ka. ganyan din sa Missouri. Tulad din sa New York City, ewan ko. Parang ako lang. New Mas York handang City, magsalita ang siguro mga tao hindi, sa pero- New York City. Oo, pero sige, gusto kong sabihin ito. Kasi ulit, maraming lalaking hindi nakikitang nangyayari yon. At madalas kasi nakita ko, naranasan ko na rin. Nakita ko ng lahat para maniwala sa'yo. At maniwala na ako. Nakita ko na ang kalagayan bago at pagkatapos ng mga mapayapang gawain na ito. Ulit, hindi ko sinasabi na hindi ito nangyari noon sa mga katatubong kultura. Pero nangyayari talaga ang mga bagay na ito. Pero dahil hindi natin ito nakikita araw-araw, iniisip natin na hindi ito nangyayari. Pero nangyayari talaga ito. Kasi marami sa ating mga lalaki ang nagsasabi, kung nakita ko yon, may ginawa sana ako. Baka hindi rin. At baka kaamahalaga ulit na maintindihan na baka may ibang tao ring nakakita noon. Pero ayaw nilang makialam dahil nakakatakot pa rin kapag ang makakita ka ng 5 o 6 na kalalakihang tagagitnang silangan na nakatayo sa isang lugar. Anong gagawin mo? Tatawagin mo rin ang 5 o 6 mong kaibigan at malamang na malalagay ka sa gulo at baka pa makasuhan. At itong mga taong ito, huwag kang makisali. At nakikipaglaban ka. At kahit na ganun, ikaw ay nakikipaglaban bilang nag-iisang babae na lumalaban. Pero pinagbabayaran mo ito na sinusubukan naming alamin. Tama. Oo, at dahil lang hindi nila ako tinantanan. At muli, alam mo, hindi nila ako hinahawakan. Pero yung pananakot nila ay tuloy-tuloy. Ang naisip ko lang gawin, sana nakipag-usap ako sa ibang mga kabataang babae tungkol dito. Ilang beses ko rin ginawa at sabi nila, oo, ayoko rin nun. Pero hindi ko naisip na, alam mo yon, nasamahan nila akong magsalita or kahit ano pang ganun. Kaya ang ginawa ko, idinokumento May ko na lang ito komunikasyon sa ka ba ba pulis. sa kahit sino sa kanila ngayon? Hindi, mga random na babae lang sila na nakakausap ko sa kalsada. At, Oo, kung may makakita nito, baka kung Hindi ko sila alam. ay, oo, Matagal na rin sabi mo, 11 taon na ang Oo. nakalipas. 15 taon na ang nakalipas. oo, nagsimula ito mga 14, 15 taon na ang nakalipas at natapos ako doon mga 11 taon na ang nakalipas. Bloodcast. Pero ang pulis, nung nakausap ko sila, isa sa mga opisyal ang nagsabi sa akin, sige, kakausapin namin sila. Pero ito rin, isa ito sa mga pangyayari Wala na akong nangyari magawa. sa isa ng kanyang mga anak na lalaki. Oo, kasi alam mo na, malaya ang pagsasalita at lahat. Pero nagulat ako na sa ibang bansa, nalaman ko na sa Espanya at mukhang pati sa Belgium at France, mayroong krimen pala ang mamharas sa kalye. Nagulat ako, hindi ko alam Kasi yon, siguro pero hindi. mukhang ganun niya. Kasi siguro talagang karaniwan ito sa kanilang lipunan. Kaya nga ang ibig kong sabihin, kung nangyayari ito sa lipunan mo mismo, gumagawa ang lipunan ninyo ng paraan para mabawasan yon. Mapapansin niyo ng Espanya. Ooh. Mga lalaking Kastila ang gumagawa niyan. At malamang nagpatuloy yon hanggang kamakailan lang. Kaya nananatili pa rin ang mga batas na yon. Pero sa kanluran, tulad sa mga bansang Anglo-Saxon, iba naman. Hindi ito yung wolf whistling. At yung kulturang yon ay nandito rin. Pero unti-unti na itong nawawala. At kaya wala tayong mga batas tungkol dyan. Ngayon, nagdadala ka ng mga lalaking galing Ehipto. Hindi ko alam kung alam mo ang kwento ni Lara Logan kung anong nangyari sa kanya sa Ehipto. Nagko-cover siya ng insidente sa Tahrir Square. Isa siyang reporter ng CNN sa tingin ko. At siya ay sabay-sabay na hinipuan at Oo, sexual nakita ko na yun. inabuso.
Sa gitna ng karamihan, habang nagko-cover siya doon. Sa harap ng kamera. Nasa harap din tayo ng kamera. Kaya kapag dinala mo ang mga taong yon at pinalaya sila sa magandang malayang kanluran, kung saan pwede magsuot ng kahit ano o wala kang mga babae, magsuot ng yoga pants o kung ano paman, at tinitingnan ito ng mga lalaking ito, at iniisip mong hindi sila mababaliw dahil dito, aba, good luck na lang. Sige, ituloy mo lang. Kaya nagsimula ito mga 15 taon na ang nakalipas, mga 14 na taon na ang nakalipas, 3 taon. Nagtapos ka doon at itong mga tao lumala ang sitwasyon. At pagkatapos, anong nangyari? Nagtapos ka ba? Umalis ka ba mula sa lugar na yon? Kaya ginawa ko, alam mo, bumalik ako sa lungsod ng New York at alam ko kung paano nila nakuha ang pangalan ko. Parang may kaibigan sila sa Starbucks. At nung huling araw ko sa lungsod, pumasok ako sa Starbucks at nagbayad gamit ang credit card ko at ang kaibigan nila ang cashier. At sa tingin ko, doon nila nakuha ang pangalan So nagtotrabaho sila ko. sa Kasi sa loob ng Starbucks? 3 taon, May itinago ko prangkisa ba talaga sila isa para sa mga holdapin ito? kaibigan Sige. nila. Hindi. Parang doon sila tumatambay. Pero isa sa mga kaibigan nila ang nagtatrabaho doon. At dahil itinuro nila ako sa sobrang daming lalaki, alam mo yon na parang tinititigan ako sa kalsada kahit saan ako mapunta sa lungsod. Itong At babaeng hindi ito ko dito alam kung nagpaalam nakita sa'yo. rin nila ang litrato ko. Hindi ko alam. Kaya sa tingin ko dahil binigay ko sa lalaking iyon ang credit card ko, doon nila nakuha ang pangalan ko. At sa nakaraan 11 taon, gumagawa sila ng mga bagay online. Nalaman nila lahat ng email address ko, mga address, at mga numero ng cellphone. At hinaras nila ako doon. Nagpadala sila ng pornography sa mga social media account ko. Wala na ako sa social media ngayon dahil pinapadalhan nila ako ng masasamang mensahe at pornography doon. Nasa iyo pa ba lahat ng maraming yun? peking social media account. Ganito ito nun. Ilang taon nang nakalipas nang halos hindi na ako gumamit ng social media. Pero baka meron pa akong na-save ng mga yon, oo. Tulad ng mga pornographic na larawan. At Meron ilan ka sa bang ilang mga mensahe, screenshot kahit papaano? At Oo, galing ba pero- sila sa mga anonymous na account? Anonymous. O galing Yun ba ang sila problema. sa totoo? Hindi na nga sulit i-save Hindi kasi naman siya puro problema. anonymous na account lang naman. Hindi, Oo, hindi. yan ang Wala ginawa talagang nila. problema. Puro Kapag- anonymous yun. Kapag tiningnan natin ang kabuuang timeline ng isang tao, okay, pwede silang maging matalino. Pero pwede silang gumawa ng mga anonymous na account. Pero hindi naman ganun kahirap pagsama-samahin ulit ang mga piraso. Alam Pero ko na ito ay- walang ibang gagawa nun. Oo, Ito ang walang ibang nakakaintrigang mangharas sa bahagi. akin. Kaya ito ang nakakaintrigang bahagi. Sige, ayos lang. Nagkaroon ka ng encounter doon. 3 taon ay matagal pa rin, pero walang totoong kinalabasan. Pero nag-move on ka na. Hayaan mo na lang ngayon. Pero dyan pumapasok ang tindi ng kanilang malisyosong ugali. Na sinasabi nila, hindi ka namin hahayaang magpatuloy sa buhay mo. Hahabulin ka namin. Kaya nalaman nila sa pamamagitan ng koneksyong yon na iniisip mo o baka may iba pang pinagmulan. At ngayon, hindi na talaga ganoon kahirap. Kaya inaakala ko na iyon ay noong 2016. 2015? 2015. Oo. Kaya yon ang kasagsagan ng social media. Hindi naman ganoon kahirap hanapin. Pero kung alam mo ang pangalan ng isang tao, pwede mo siyang i-google. Hindi naman Ewan ganun ko, kahirap. hindi naman Oo. ganun kahirap. Hindi naman ganun kahirap mag-stalk ng kahit sino. Maniwala ka sa akin. Tama. Lalo Oo, na ang matagal pangalan na. Oo, sige, para Kaya, pwede, pwede mong tiningnan nila at kahit paano, ganon. At gaano katagal nangyari yon? Haya lumipat ka na sa bagong lungsod, bumalik ka na sa New York City. 2015 bagong buhay. At nagsimula ang panliligalig na mas matindi. Sobrang pornograpiko at marahas ang uri. Gaano katagal tumagal yon? Ilang taon din yon, alam mo, at hindi naman laging pornograpya. Minsan, pinapadalhan nila ako ng mga katalogo ng damit at kung ano-ano pa dahil sa pagkahumaling nila, sa tingin ko sinusubukan nilang iparating na nararapat lang akong iharas dahil nagsusuot ako ng mga dress. Wala At ka, malamang, labas. sa tingin ko, yun ang ibig sabihin nun. Pinapadalhan nila ako ng mga Meron kakaibang ako. bagay na ganun. Onga. At pero yung padiging tuloy-tuloy, alam mo yon, tulad ng paghahanap nila ng lahat ng email at numero ko at paggawa gamit ang pangalan ko, ng mga peking social media account gamit ang pangalan ko, yung walang tigil na ginagawa nila. Parang ganon, yun ang masasabi ko. Alam mo, yun talaga ang pinakamapapansin ko. Kasi ang dami rin nilang pinadalang walang kwentang bagay. Pero yung pagiging Pasensya na tuloy-tuloy talaga, at tagal ito ng ay. panahon. Ito ay sobrang nakaka-stress at traumatic, masasabi ko. At gaano katagal nangyari yon? Sinabi mo bang ilang taon din? Nagpunta ka ba sa pulis? Sa NYPD ka ba nagpunta? Dito sa Oo. kapag gusto nilang dagdagan pa, alam mo yon, at parang may mga tawag ako natatanggap sa cellphone ko na, ulit, ako lang. Alam ko na hinaras nila ako ng 3 taon. At alam ko na malinaw mula sa ilang mga mensahe na natanggap ko sa social media noong umpisa pagkatapos kong umalis sa syudad na sila ang may gawa nun. Wala namang ibang may interes na istok ako ng ganon at magpatuloy pa sa ganon. Sa Mas paraan ng nakakababa liwanag ng ng dignidad. harapan sa loob ng 3 taon. Parang binababa at pinaparusahan ka lang nila. At parang tarantado. Inapil. Oo. Naiintindihan ko.
At oo, ito ang likas na ugali ng mga taga-gitnang silangan na magiging mahalagang bahagi ng kanyang intelektual na pagkatao. Na itong mga babae na nagsusuot ng yoga pants, itong mga babae na nagpapakita ng kanilang cleavage o mga braso, parang sila na rin ang naghahanap niyan. Kapag sinabi ko ito sa'yo, sinasabi ko ito bilang isang lalaki na nakakaunawa sa mga lipunan, sa gitnang silangan at mga patriarkal na lipunan. Naniniwala ang mga lalaki na sinusuportahan niyon ng Quran. Sinasabi ng talata sa Quran na ang mga babaeng Muslim ay dapat magdamit at magsuot ng abaya na maaring abaya, burka o nikab. Bukas ito sa interpretasyon, pero isuot mo iyon para hindi ka mapagkamalan ng ibang tao bilang isang hindi Muslim na babae at guluhin ka. Kasi ngayon, alam mo na, nagpapakita ka ng kaunting cleavage, nagpapakita ka ng kaunting braso, kaya nararapat kang guluhin. At yan mismo ang ginagawa nila. Yan mismo ang ginagawa nila. Sige, kaya 2-3 taon nangyayari yan. Ginugulo nila ang isipan mo. Kaya sasabihin mo, alam mo, ikaw. Inakala kong natakot ka at naging mapaghinala sa lahat ng bagay. At sinabi mo, alam mo, isasara ko na lang ang profile ko sa social media para walang makahanap sa akin. Ganun ba ang nangyari? Isa sa mga ginagawa nila kasi nakapagtapos ako ng English at may mga tula ako online at kinukuha nila ang memRNA mula sa mga tula at ginugulo nila ang mga sinulat kong yon online. At kaya ayoko nung magkaroon ng online presence. Kaya sila, Ginugulo nila ang mga tula mo na sinusulat mo dahil oo, kasi ikaw ay... gumagawa sila. Gumawa sila ng mga pahina, mga social media page sa pangalan ko at kinukuha nila ang mga linya ng tula ko at At sigurado ka pinagsasama ba nila sa puntong ito sa ito mga na pangit ikaw nilang ay... verso. At sa puntong ito, hindi mo pa talaga sinubukang kontakin sila. Hindi. Wala Ang kang ibig ko sinabi sa sabihin, kanila. wala namang saysay. Hindi. Dahil Ito anonymous ay yun, isang parang one-way. ako. Ito ay Ang paniligalig one-way. na isang paniglang at sinasabi ko sa iyo kung bakit ako naniniwala sa iyo. Dahil naranasan ko rin ang halos kapareho noong 2019. Saan nanggaling ang pang-aabuso mula sa mga bitter na soy boy na lalaking Muslim na nakatira sa England. At ako, sabi ng iba, mas mabuting baliwalain mo sila at totoo naman, kadalasan gumagana yon. Pero kung matyaga ang kabila, alam na nila na may napapapala sila. Kaya habang mas marami silang nahuhukay at mas nagiging personal ang mga banta. At 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 may isang random na anonymous na account na nagsasabing, "Uy, gago, babanatan kita." Hindi mo na lang pinapansin. Yung taong yon, hindi na bumabalik. Pero inuungkat nilang impormasyon tungkol sa iyo. Kung anong ginagawa mo, saan ka nakatira, saan ka nagtatrabaho, sino ang pamilya mo. Tapos nagsisimula na silang lumitaw. Ang mga miyembro ng pamilya mo. Yan na ang pinakababa sa lahat. Nagsisimula na silang habulin ang mga miyembro ng pamilya mo, mga kamag-anak. Inuungkat nila yan dahil sinusubukan kanilang saktan. Tama. Alam nila yon. Gusto kong pigilan si Hari Sultan sa ginagawa niya, kaya ganon. Alam ko na ang ginagawa ng mga taong ito. Pinabayaan ko lang, matagal ko nang hindi pinapansin. Nakipag-ugnayan ako sa Met Police. Wala akong nagawa, hindi ko rin magawa. Hindi nga nila alam kung sino yon. Kaya ayun, sabi ko, alam mo Pacquiao ka, gagawin kong layunin ng buhay ko na hanapin ka at ginawa ko nga. Nalaman ko kung sino ang isa sa mga lalaking iyon. Nagkamali sila. Tapos nakausap ko ang isa sa mga pribadong intelligence organization. Hindi ko alam noon na pribado pala sila. Kaya kinausap ko sila at sa kung anong paraan, nagawa nila ang kailangan gawin. Napilit ko yung lalaking yon na humingi ng tawad sa akin at sa aso ko na tinakot niyang papatayin. Kaya mula noon, hindi ko na Kaya? narinig mula sa kanila at sinabi ko, alam mo, magpapadala yun ng magandang mensahe. Kaya noon, nag-tweet ako at sinabi ko sa mga tao pero hindi talaga ako nakikipag-ugnayan sa kanila. Dahil alam ko tuwing ganun. Kapag pinansin ko sila, magbibigay yun ng senyales sa kanila na nakakakuha siya ng magalit at lalo pa nilang titindihan ng mga atake nila sa akin. Ayos lang ako. Pero ang totoo, pati mga Tama. miyembro ng pamilya ko ay nadadamay. Talaga bang Totoo nakapekto yun. yun sa? Nakarating din ba yun sa pamilya mo? O naiintindihan ko kung bakit nila pinersonal yon? Naiintindihan mo bang pinersonal nila? Tinututukan nila ang mga tula mo. Para saktan ka, para pasakitan ka, para sirain ang iyong isipan. Sirain ka. At ang susunod na hakbang ay ang pamilya mo. Hindi ko alam kung umabot na sila doon o hindi. Hindi nila nagalaw ang pamilya ko tulad ng ginawa nila. Sapat na sa kanila ang mga tula, alam mo yon, kasi parang ini-invade nila ang iyong kamalayan. Pero dahil tuloy-tuloy ang panghaharas. At kinukuha rin nila ang mga bagay na talagang iyo, alam mo yon, mga bagay na sobrang personal sa'yo. Pero sa pangkalahatan, yun ang ginawa nila, ang pangalan ko, alam mo yon, gamit ang mga peking-peking social media pages, pati ang mga tula. At May parang iba pa ring ganito lang. nagbubuod. Yung mga Oo, yung pahina mga na luma, nandyan pa rin. nandyan pa rin. Hindi ko pa tinatanggal, kaya patuloy pa rin nilang pinaglalaruan. At hindi ko alam kung paano nila ginagawa yon. Merong video sa YouTube mula pa nun. Alam mo na, mga 10 taon na ang nakalipas, kung saan binibigkas ko ang isang tula. At parang nilalaro pa rin nila yung link na yon. At palagi nilang pinapalitan ng iba't ibang cover page.
Kaya kapag ginugol mo ang pangalan ko, lumalabas yung mga kakaibang larawan na nilagay nila at talagang mga ubod-babaw na larawan. Pero alam mo Oh, yon, kasi. hindi talaga sila mabait at hindi sila tumitigil. Kasi ang layunin talaga ay guluhin ang isip mo. Yun Parang talagang gusto sinusubukan nilang lang gawin. sakupin ang iyong Oo. kamalayan. Mm. Sa tingin ko, alam mo Oh. yon, yung katotohanan na hindi ka kailanman, hindi sila titigil para ipaalam sa'yo na hindi talaga sila titigil. Parang street harassment din sa isang paraan na pilit nilang kinukuha ang atensyon Ganito mo to. pero hindi naman talaga natatapos. Mas malala pa, mas malala. Mas, mas, mas malalim pa. Yung sugat na dulot nito ay mas malalim kaysa sa pambabastos sa kalsada. Parang gas-gas lang kumpara sa mas malalim na sugat. Kasi oo, tama yan. Maganda yung pagkakalahad mo na sila. Sila ay sumasakop sa isipan mo. Dahil ngayon, iniisip mo na ito. Kahit sa mga oras na dapat ay kalmado ka, tulad ng nakaupo ka lang, nanonood ng TV Yun ang o kung gusto ano man, nila, at bigla na diba? lang pumapasok ito sa isipan mo na mangyayari ito. Ako, at ako. Lubos ko naintindihan yon. Ayokong maranasan ng iba yon pero naranasan ko yun dati. At bilang isang lalaki, ayun na naman. Iba-ibang tinatamaan nila. Halimbawa, siguro hindi ako magagalit kung may gumawa ng hubad kong larawan o kung ano pa man, bla bla, kung ano man. Pero kung gawin yan sa mga mahal mo sa buhay, iba ang tama sa'yo. At kung babae ka pa, iba rin ang tama sa'yo. Sige, so tuloy-tuloy pa rin yan. Gaano katagal? Ready ka? Kaya, Lagi, hanggang kamakailan lang. tama, alam mo. At Hindi pa rin tinanong mo sila ako sumusuko. kung nakipag-ugnayan ako. Hindi tanga, parang may mga bagay pa rin. Kung igugugol mo ang pangalan ko ngayon, may mga Sige, kakaibang so larawan on na and nawala off na mga ngayon. pambatang bagay, basically sinusubukan lang guluhin ang isipan mo. At nasaktan ka talaga, naapektuhan ka hanggang sa tumigil ka, hanggang sa lumayo ka sa social media. Naging sobrang. Ayokong makatanggap ng mga mensahe nila. Ayokong makatanggap ng porn nila at mga mensahe nila. Ayoko talaga. Hindi ko kailangan yon. Alam mo yon. At At yung wala mga bang tula na magagawa ang inilalathala pulis? ko, ibang pangalan ang ginagamit ko. Kaya sabi nila hindi nila kaya. Kasi masyado Sa mahirap subaybayan. Yung mga 200 na anonymous. doble 200. Mahirap silang matukoy at alam nila yon. Anong ginawa mo? Narinig ko na sinubukan mong kontakin ang pamilya niya para itigil ang pang-aabuso na to. Anong nangyari? Oo, kaya pagkatapos ng ilang taon ng online na paniniktik, alam nila ang pangalan ko, kaya nalaman ko rin ang mga pangalan nila. El Tayash ang apelido nila at makita ko na isa doon, siguro yung bunsong kapatid. Nag-aral siya sa University of Missouri, Columbia, kaya kinontak ko siya. Kasi ito yung panahon ng unang termino ni Trump at nagsulat siya ng artikulo laban sa Muslim ban ni Trump. At sa artikulong ito, nanawagan siya sa kanyang mga kapatid na Kristiyano at Hudyo. Alam mo na yung mga ganitong pananalita. At alam kong pananalita lang yon kasi ako mismo ang nakiusap sa kanya. O alam mo yon, sinasabi ko, kung talagang mahalaga sa'yo ang mga bagay na ito, kung mahalaga sa'yo ang pagiging patas at dignidad, pwede mo bang pigilan ang mga kapatid mo? O isa sa mga kapatid mo, kung sino man ang gumagawa nito, natigilan na ang pandiligalig sa akin. At nang nangyari yon, lalo lang itong tumindi ng ilang sandali. At ilang taon na rin ang nakalipas, sinubukan ko ulit gawin yon. Kasi ngayon, may paaralan na siya sa Colombia na may parehong pananalita sa kanyang webpage. Alam mo yon, ang paaralan ay para sa pag-unlad ng lahat. Alam mo yon, kami. Inaanyayahan namin ang mga tao mula sa lahat ng lahi, paniniwala, at relihiyon. Kaya naman, alam mo, hindi ko sana ginawa pero sinubukan ko ulit na umapela doon, alam mo. Kasi kaya Siyempre, naman yung magsalita nag-iingat sa ako. ganung paraan. At Oy, wala silang Dan Terry. pakialam. Wala silang pakialam. Nangyayari lang ito ng paulit-ulit. Kaya alam kong kasabot siya. At ito ay. Alam mo, Wala nagsasalita siya talagang, sa ganung hindi. paraan. Kaya nga mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa inyo, gumawa pa nga ako ng hiwalay na video tungkol sa tweet na ito ni Mehdi Hassan. Parang ganito siya. May isang babae, si Lucy White, sinasabi niya, ayokong mapuno ang bansa ko ng mga Muhammad, Khan, Patel, Singh, Abdes, Babadunis, at mga Muhammad o kung ano-ano pa. Gusto ko ang bansa ko ay puno ng mga Matthews, Peters, Johns, Williams. Ito ang dahilan kung bakit. At tingnan mo ito. Tingnan mo kung sinong nagmamanipula. Tingnan mo kung sinong lumalaban. Tingnan mo kung sino ang kumapalag. Parang kapatid ng lalaking ito na nanghaharas kay Leah sa loob ng maraming taon. Sana naisip na ng mga ninuno mo yan bago sila naglibot sa mundo at sinakop ang mga lupa ng iba. Kaya sige, magpakasaya ka sa iyong rasismo. Kita mo, yan lang ang ginagawa nila. Hindi sila tumitingin sa salamin. Hindi sila nagmumuni-muni. Hindi dahil hindi sila kaya magmuni-muni. Dahil wala silang pakialam. Hindi yan ang layunin nila. Ang layunin nila ay maghigante o kung ano paman. Ganyan naman talaga ang mga sibilisasyon nun pa, di ba? Lahat ng sibilisasyon ay sinusubukang sakupin ng iba. At yan ang sinusubukan nilang gawin. May 5 milyong Muslim sa Europa noong pagpasok ng siglo. Ngayon, may 50 milyong Muslim na makalipas ang 25 taon. Ano sa tingin mong mangyayari dahil doon? Ito ang lalabas dyan. Magkakasalungat ng mga halaga. Magkakasalungat. Mga tao na hindi sumasang-ayon sa mga halagang kanluranin. Iba pa nga ang paraan nila ng panghaharas. Yan ang sinusubukan naming ipaliwanag sa'yo. At nakita mo naman yon. Oo, at inaakala ko, ano ka noon sa puntong yon?
Dahil malino na nabasa mo ang artikulong yon at tiyak na naramdaman mo na, oo, mali ang pagbabawal ni Trump sa mga Muslim. Nagbago ba ang pananaw mo pagkatapos mong maranasan yon? Sa paglipas ng mga taon, sinubukan kong alamin kung ano ang maaaring nagtutulak sa mga taong ito. Alam mo, dahil naiintindihan ko na pamilyang ito ang may kagagawan nito. At ako? Alam mo, hindi ako naniniwala sa pag-generalize, pero talagang napakabababaw ng dahilan ng ginagawa nila. Hindi makatarungan ang galit nila. At ang Iba ang tingin katotohanan na nila grupo sa'yo. pa sila. Ganun sila tumingin sa'yo. Ibang tingin nila sa mga babaeng taga-kanluran. Ibang tingin nila sa'yo, pasensya na. Ang ibig kong sabihin, Tinong natutunan ibang ko, tingin alam nila mo. sa mga babaeng Oo, taga-kanluran. alam mo. Oo. Hindi Alam ko naman yung lahat, sura. Alam pero mo, hindi parang na mahalaga. magtakip. Magtakip kayo para hindi kayo maharas sa pampublikong lugar. Hindi, Alam mo, ayan na. ako, itong particular na. Lalaki, itong pamilya, sila. Alam ko na, yun ang natutulak sa kanila. Kasi yung tatay na nagsimula ng harassment na ito, si Yusef, ang anak niyang babae ay naka-full hijab at abaya. Alam mo, talagang balot na balot siya. Ilang taon na ba itong si Yusef? Kaya Nasa siya ay mas 40 matandang o lalaki. 50 na siya. Oo. At pagkatapos, Siya ay Parang siso may lima at ang siyang kanyang anak na lalaki. or parang ganun. At saka yung kapatid na babae, oo. Wow, buong pamilya ang sangkot doon. Kaya Sana nga ba tayo? alam mo na, sana ba tayo ngayon? Ilang buwan na ang nakalipas mula nang nag-message ka sa akin. Hayaan niyo akong sabihin kung bakit ko naisip ang pag-usapan ito dahil si Leah, nung una siyang nag-message sa akin mga 4 o 5 buwan nang nakalipas. Tama ba yon? Kaya, at medyo malabo niya ikinuwento sa akin ang kanyang kwento. Agad ko namang naiintindihan. At hindi dahil laban ito sa mga Muslim kaya ko ito ginagawa. O hindi ito laban sa mga Muslim. Larangan ko ito. Naiintindihan ko kung paano gumagana ang mga sibilisasyon at lipunan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi naman ako propesor o kung ano paman, pero dahil nakita ko na ang napakaraming ganitong halimbawa. Kaya nung nakita ko na ito ang nangyayari, napakamahiyain niya, hindi siya sigurado kung ikukwento niya ang kanyang karanasan. Hanggang noong nakaraang linggo, hindi pa nga niya balak ipakita ang kanyang mukha, hindi niya ipapakita ang kanyang pangalan. Uupo lang siya sa likod ng isang avatar at ikukwento ang kanyang karanasan. Sabi ko, inan mo, inuha na ng mga taong ito ang iyong pagkakakilanlan. Pagkalipas ng lahat ng taon na yon, ngayon gusto mo nang sirain ang mga tanikala na ito. Alam ko kung gaano kasakit yan, pare. Ayaw mo nang magtago. Kung nagrereklamo ka na parang naging anino ka na lang ng sarili mo, ang tanging paraan lang para makaalis ka dyan ay sirain lahat ng hadlang. Ilantad mo ang mukha at identidad mo at sabihin mo sa kanila. Tumingin ka sa kamera at sabihin mo, Yusef, kahit anong subukan mo, gago ka, hindi umubra. Umubra siguro sandali, pero hindi talaga umubra. Ngayon, ako naman ang lalaban sa'yo. Kaya nga sinabi ko, nasa iyo ang desisyon. Ikwento mo ang kwento mo. At hindi pa rin siya sigurado. Akala ko talaga, ipagpapaliban na naman niya ng isa pang buwan. Kasi sa loob ng 4 na buwang ito, sinabi niya, oo, gawin natin. Tapos, bigla niyang sinabi, hindi pa ako handa, naayos lang naman. Hindi ko pinipilit ang kahit sino. Kaya ito ang, kailangan mong maintindihan mula doon. At madali ko namang naintindihan kahit na lalaki ako, dahil napunta na rin ako sa ganung sitwasyon at ako ang lamang sa uli. Gusto ko rin na si Leah ang magkaroon ng lamang. Gusto ko kung sino man itong si Yusuf Mofo. Gusto ko siya. at Gusto ko ito at ang anak niya, ang buong pamilya, ang buong putanginang pamilya. Gusto ko sila. Gusto kong makita nila ito na si Leah ay muling nagkaroon ng kontrol. At oo, pwede silang magmatapang at magmalaki. Ito sila ang gumawa niyan. At alam mo ba, ang kwento ni Leah ay isa lang sa maraming kwento ng ibang mga babae. Yung klase ng kwento na pinatugtugon na sa'yo dati. Tingnan mo, hayaan mong ipakita ko pa sa'yo ang iba. Hayaan mong ipakita ko pa sa'yo kung ano ang nangyayari. Alam mo, dito mismo sa mga kalsada natin. At alam ko na maraming Amerikanong nagsasabi na hindi ito papayagan sa Amerika, pero nandito na tayo. Nasaan na ang mga matitibay? May pusong Amerikano, matatapang na Amerikano na may baril. Nasaan kayo? Dahil nangyayari ito ngayon. Panurin mo ito. Ang dami kong ganitong mga video kung saan ang mga lalaki, itong mga lalaki mula sa mga malilibog na kultura sa ikatlong mundo ay umaaligid sa mga kalsada natin at nambabastos sa mga babae. Panurin mo ito. Tingnan mo ang mga lalaking Afgan na ito. Nakatambay sila sa labas ng isang nightclub. Sa tingin ko, ito ay sa Ireland. Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, ito ay sa Ireland. Panurin mo, may isang dalaga na dumadaan. Papasok na siya. At isa sa mga lalaking ito. Alam mo, nagmamatapang sila kapag magkakasama sila. Ganito ang ginagawa nila. Naghahamunan sila sa isa't isa. Parang, oo, sige, dakmain mo siya. Kaya mo ba? Hindi mo kaya? Kaya itong babae, muli, sa lipo ng kanduranin ay ayos lang para sa mga babae na pumunta sa mga nightclub mag-isa at asahan na hindi sila guguluhin o hahawakan o hihipuin sa kalsada. Pero hindi na ngayon. Isa pa. Tingnan mo ito. Nakita mo ba yon?
May 2 lalaki doon. Tumingin sila. Ayaw nilang makialam. Alam mo kung bakit? Kasi 5 sila. Pero palaging may isang lalaki na lumalapit. Kaya may isang malaking lalaki na lumapit. Ano to? Parang, "Uy, anong ginagawa nyo?" Hinarap niya siya. Hindi sumali ang mga kaibigan niya. Pero tingnan mo siya. Agresibo pa rin siya. At sinasabi niya, umalis ka. At ngayon, iniisip ng 2 pang lalaki. Baka dapat sumali na rin kami. Parang, "Oo, tara na. Sige, laban tayo. Tara, mag-away tayo." Oo, at sinasabi ng mga kaibigan niya, "Hindi na. Tara na. Umalis na tayo. Huwag na natin gawin." Ang punto ko, nakakita na ako ng daan-daang ganitong mga video, mga pare. Nakakita na ako ng daan-daang ganitong mga video. Nakita ko rin ang mga yun. Oo. Hindi ito katanggap-tanggap. Nangyayari lang ito dahil sa multikulturalismo. Dahil sa pagdadala ng mga lalaki mula sa mga lipunang salungat sa atin. Kung ginawa niya ito sa maliit na bilang, magkakaroon sana ng pagkakataon ang mga taong pumapasok na makiisa at makibagay. Subukan mong matutunan ng mga kanluraning kaugalian. Kung paano kausapin ang isang babae, kung paano siya lapitan, kung paano siya mapahanga. Kailangan ng Hindi sila oras. interesado. Hindi, Ibig kong sabihin, bakit naman sila ang pagkamatay magiging ng grupong interesado? ito ay hindi isang interesado. Hindi interesado lang siya na takutin ang mga babae at mga istorbo sa kanila. Paano sila kumikilos sa kanilang lipunan? Yun lang. Ganyan sila kumikilos sa sarili nilang lipunan. Ito ang buong punto. Ito ang mas malaking punto na sinasabi ko. Mas malaki pa kaysa sa kwento ni Leah. Ang kwento ni Leah ay isa lang sa milyon-milyong nangyayari at nagaganap. At ito ay humuhubog sa lipo ng kanluranin sa pangkalahatan. Nangyayari ito sa buong kanlurang mundo. Sa ilang lugar, mas laganap kaysa sa iba. Pero nangyayari talaga ito. Kaya gusto ko sana. Una sa lahat, napakatapang mo na pumunta rito at ipakita ang iyong muka. Salamat. At napakatapang mo na ipakita ang iyong muka, ipakita ang iyong pangalan, at mabawi ang kontrol sa sarili mong kwento. At umaasa ako na may magandang mangyari dito. Ewan ko mga pare, kung may kilala kayo sa pulisya ng Missouri o kung saan man, iwan ko, New York City, Police NYPD. Hindi ko alam, Ibig kong sabihin basta talagang nakakaintriga bla bla sila. bla bla. Nakatatag na talaga sila sa komunidad na yon, alam mo. Kasi may mga negosyo sila doon. Matagal na silang nandoon. Wala namang Pero ibig sabihin yun. nakakagulat pa rin na Dapat meron. wala, alam mo yon, wala talagang nagsabi ng kahit ano sa kanila, kahit kailan. At siguro ganun talaga sa Midwest, ewan ko. Parang bisita lang din naman ako doon. Pero at ako, ang dahilan kung bakit ako nagsalita sa kanila ay dahil napansin ko na hindi niya ginagawa yon. Nakita ko ang anak niyang babae at napansin ko na kapag may dumadaan na Muslim na babae, hindi niya ginagawa yon sa mga Muslim na babae. Sa Ay, mga hindi. hindi Muslim Dun sa lang mga niya taktikang ginagawa. Mga pang-groom. kolehiyala at mga graduate na estudyante. Alam ko kung ano yon, kaya naman. Kaya yung ganung uri ng diskriminasyon, nagawa kong makilala yon. Para sa akin, kailangan kong makakuha ng mas maraming makakakita hanggat maaari. Talagang umaasa ako. Kaya tapusin na lang natin ito ngayon at magbibigay tayo ng update mamaya. Pero mga tao, mga mahal kong Amerikano, para ito sa inyo. Lalo na sa mga taga Missouri. May magagawa ba kayo tungkol dito? Hindi ko sinasabing labagin ninyo ang batas o kung ano paman. Ang sinasabi ko, may magagawa ba kayo tungkol dito? Tulad ng, kaya nyo bang ipakita ang Amerikanong paraan kahit na pumunta sa pulisya o kung may kakilala kayo sa departamento ng pulisya? Isang tao na may magagawa tungkol dito? Hindi ko sinasabi kung umabot man ito sa isang tiyak na pamantayan para maituring na krimen o hindi. Hindi ko alam yon. Hindi ko alam ang mga bagay na yon. Pero sigurado akong may paraan para maibalik ang inyong mga pagpapahalaga sa lipunan, di ba? Ang isang babae, dapat ay kaya niya maglakad sa kanyang mga kalye nang walang takot sa panliligalig o pananakot o banta ng panghiipo o kung ano paman. Dapat ay ligtas ang kanyang pakiramdam. Hindi dapat sila natatakot na narinig namin ang isang bagay at dapat lang naming tanggapin yon at magpatuloy lang sa paglalakad. Dapat mong tandaan na ang mga kalalakihan sa kanluran ay napigil na para hindi gawin ito. Malaki na ang isinuko ng mga kalalakihan sa kanluran. Pero may ibang mga lalaki mula sa ibang kultura na pumapasok at ginagawa ang mga bagay na dating ginagawa ng mga kalalakihan sa kanluran. Siguro 50 taon nang nakalipas, 100 taon nang nakalipas. Sabihin na lang natin, sige, huwag tayong masyadong magpadala. Kaya bakit mo hinahayaan na mawala sa iyo ang posisyong ito at ibinibigay mo pa sa isang parang Neanderthal na galing sa ibang lugar? Bakit? Kaya hindi ko alam. Tingnan natin. At alam Sige, mo naman, maraming salamat Leah sa pakikipag-usap tungkol dito. Gusto At ko lang may sabihin, gusto ka bang sabihin? gusto ko lang sabihin na isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong ilantad ito ay dahil alam kong nangyayari ito kahit saan at may mga ideya na nagtutulak sa mga lalaking ito dahil sa sobrang grabe ng kanilang asal, sobrang pulo ng pagkamuhi at talagang nakatuon laban sa mga hindi Muslim na babae. Kaya, hindi ko tinotolerate ang ganung pagkamuhi at hindi naman talaga nila ako nayayanig. Ayokong ibigay ang tula ko sa kanila, alam mo yon, para lang sirain nila. Hindi ko talaga gustong gawin yon. Pero alam ko kung sino ako. Kaya ayos lang ako, pero gusto ko lang ipaalam ito dahil alam mo, para malaman ng mga tao na nangyayari rin ito dito. Pasensya na. Alam Tulad kong din sa gusto mo. Europa. Basahin ang tula mo dahil malinaw na isayin sa mga paraan kung paano kanila tinarget. Gusto mo Ayos bang lang. basahin ang tula mo? Ito ay talagang mula kay Toni Morrison na nakita ko. Kaya hindi talaga ito ang tula ko.
Pero hayaan mong ipakita ko na lang. Sa totoo lang, ito ay mamalinya mula sa isang karakter sa Song of Solomon, si Baby Suggs na nagbibigay ng sermon. At ang konteksto nito ay tungkol sa rasismo at pagkaalipin, di ba? Pero ang karakter ay talagang, alam mo yon, nilalabanan niya ang galit na ibinabato sa kanya at sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi na, alam mo, mahalin mo ang lahat ng bahagi ng iyong katawan. At ayun na nga, yun na yon. Yung mga bahagi na gusto nilang saktan, alam mo yon, tulad ng puputulin nila ang iyong mga kamay, aabusuhin ka nila. Kaya kailangan mong mahalin ang sarili mo ng lubos, alam mo yon, para labanan yon. At hindi ko ito babasahin, pero yun lang talaga ang prinsipyo Sige. ko, alam mo yon, di ba? Sige, siguro Dahil alam gagawin ko na lang kung natin yan sa sino ibang ako. pagkakataon. At magaling para sa siya lang ang Paraan para labanan sila. tama. At sa pagbawi ng kontrol, ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Ayon sa, sa aking pananaw. Maaring iba ito ng kaunti kumpara Walang sa sino man ang pananaw dapat ng mga makaranas taong niyan. may Walang babae ang relihiyosong dapat paniniwala. makaranas niyan. Hindi. Walang individual ang dapat makaranas niyan. Pero ikaw, kailangan mong kontrolin ang direksyon ng pag-unlad ng buhay mo. Maraming salamat sa pagsama. Sana may magandang Salamat, mangyari dahil Mars. dyan. Kung hindi, pag-uusapan natin ulit ito sa inaharap.